Hello mga bata! Mabuhay! Heto naman tayo sa ating aralin sa matematika. Welcome back! Do not forget to reach for the stars. Dapat mag-enjoy tayo sa ating aralin. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pag-round off ng bilang sa pinakamalapit na sampuan or tens, sandaanan, hundreds, at libuhan or thousands. Math 3, Quarter 1, Week 2, Lesson 1, Milk-Based. At ako ang inyong guro, si Teacher Roseworth. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang ma-round off ang mga numero sa pinakamalapit na sampuan or tens, sandaanan or hundreds, at libuhan or thousands. Madalas rounding off sa pinakamalapit na pwesto o place value ang pagtatansya na ating ginagawang paraan upang mapabilis natin ang pagbibilang. Tingnan natin ang halimbawa sa ibaba. Gamit ang number line, madali nating makita kung saan ang pinakamalapit sa sampuan ng 38. Gagamit tayo ng number line. At huwag nating kalimutang lagyan ito ng mga numero dahil hahanapin natin ang sampuan ng 38 kung kaya't magsisimula tayo sa 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ayan! Ang pinakamalapit sa 38 ay 40 kaysa sa 30. Patunayan nga natin. Yan ang 38. Ito naman ang 40. At saan yung 30? Di ba mga bata, mas malayo yung 30 kumpara sa 40? Kung kaya, ang 38 round off to the nearest tens o pinakamalapit na sampuan ay 40. Galing! Ngayon naman, para sa karagdagang halimbawa, gamit pa rin ng number line, hanapin natin kung paano natin maipapakita ang pinakamalapit na sampuan sa 26. Gagawa tayo dito ng number line. Magsisimula tayo sa 20. Sige nga, kayo nga ang magbilang kung ano ang kasunod na numero. Galing! Pinakamalapit ang 26 sa 30 kaysa sa 20. Okay, di ba? Tingnan natin. Yan ang 30. At dito naman ang 20. So, ibig sabihin, ang 26 round off to the nearest tens o pinakamalapit na sampuan ay 30. Galing! Mayroon pang mabilis na paraan sa pag-round off ng bilang. Sundin at tandaan ang mga sumusunod na hakbang. Una, tingnan
tingnan ang digit na i-round off ayon sa place value nito. Pangalawa, tingnan ang bilang sa kanan ng digit. Kung ang bilang ay 5 o mas mataas sa 5, dadagdagan mo ng isa ang digit sa place value. Kung ang bilang naman ay mababa sa 5, panatilihin yung digit. Pagkatapos, palitan ang lahat ng digit sa kanan ng place value ng 0. Halimbawa, i-round off ang 426 sa pinakamalapit na sandaanan. Ang 4 ay nasa sandaanang place value or hundreds. Tingnan natin ang numero na kasunod ni 4 na nasa right side. Ito ay ang tama, 2. Ang 2 ba ay mas mataas sa 5? Hindi. Ang 2 ay mababa sa 5. Kaya, hindi magbabago ang 4. Galing! At ito ang kanyang kasagutan. Isa pang halimbawa, i-round off ang 426 sa pinakamalapit na sampuan. Hahanapin natin kung saan dyan ang sampuan. Sige nga, ikaw nga. Tama! 2. Ano ang number na nasa right side nito? Correct! 6. Si 6 ba ay mas mataas sa 5? Tama! Si 6 ay mas mataas sa 5. Kung kaya, ang 2 ay madadagdagan ng 1. Ito ay magiging 3. Kaya ang kasagutan natin ay 430. So, ang round off pala ng 426 sa pinakamalapit na sampuan ay 430. Galing! Para sa iyong unang gawain sa pagkatuto bilang 1, i-round off ang mga numero sa pinakamalapit na sampuan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Maaaring i-pause ang video upang sagutan nito. Tingnan nga natin kung tama ang iyong naging kasagutan. Ano ang sagot sa number 1? Tama! 40. Ang round off ng 35 ay 40. How about sa number 2? Tama! 80. Sa number 3? Tama ulit! 530. So, ang round off pala ng 534 ay 530. Galing! How about sa number 4 na may bilang na 2,258? Tama! 2,260. At sa last na number ay letter A, 34,670. Galing! Tandaan, ang rounding numbers o round off na numero ay isang pagtatansya lamang ng isang particular na bilang ng mga bagay o pagsusukat. Sundin at tandaan ang mga hakbang sa pag-round off ng bilang. Round up kung ang digit sa kanan ay i-round off ay 5, 6, 7, 8, at 9. Remain naman kung ang katabing digit
nang i-round off ay 4, 3, 2, 1, at 0. Palitan ang 0 ng lahat ng digit sa kanan ng place value. Galing! Para naman sa ating pangalawang lesson, ito ay ang paghahambing ng mga bilang hanggang 10,000. Math 3, Quarter 1, Week 2, Lesson 1, Milk-Based. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang maihambing ang mga bilang gamit ang simbolong greater than, less than, at equal to. Maisasaayos ang digits mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking digit. Ang paghahambing ng mga bilang ay mahalagang paraan upang malaman natin ang dami o liit. Nagsisimula ang paghahambing mula sa kaliwa pa kanan na digits ng bilang. Ihambing natin ang mga numerong ito. 2,323 at 2,103 o 2,323. 2,103. Gagawa tayo ng dalawang table. Papakita muna natin ang mga simbolo ng mga numerong ito o mga modelo ng mga numerong ito. 3, 2, 3, at 2. Si 3 na nasa right side, siya ay isahan or ones. Ang 2 naman ay sampuan or tens. Ang 3 naman ay sandaanan or hundreds. At ang 2 ay libuhan or thousands. Papakita natin ito sa pamamagitan ng mga modelo. Meron tayong 3 isahan. Meron din tayong 2 sampuan. At meron tayong 3 sandaanan. At meron tayong 2 libuhan. Sa isang numero naman, ang 2,103, lalagay natin sa table para makumpara natin ang mga numerong ito. 3, 0, 1, at 2. Si 3 ang isahan, si 0 ang sampuan, si 1 ang sandaanan, at si 2 naman ay libuhan. Lagay tayo ng 3 squares. 1, 2, 3. Dahil si sampuan ay 0, wala tayong ilalagay sa kanya. Ngunit si sandaanan ay meron tayong 1. Si libuhan naman ay 2. Maaari na nating ihambing ang mga numero. Si libuhan, tingnan natin kung magkakaiba ang kanilang numero. 2, 2. Sila ay magkapareho. Dahil sila ay magkapareho, pupunta tayo sa susunod na numero na kung saan ito ay ang sandaanan. Tingnan natin kung saan sa kanila ang pinakamalaki. Tama! 3. Kung kaya't, ang 2,323 is greater than 2,103. Galing!
Tandaan, kung ang digits na pinaghahambing ay magkapareho, isunod na paghahambingin ang kasunod na digits tulad ng halimbawa kanina. Para sa iyong gawain sa pagkatuto bilang 2, isaayos ang mga bilang ayon sa hinihingi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Maaaring i-post ang video upang masagutan nito for your practice. Tingnan nga natin at iwasto ang inyong kasagutan. Number 1. Number 2. Number 3. Yun ay list to greatest. Punta naman tayo sa greatest to least. 1, 2. Galing! Tandaan, gumamit ng greater than, lesser than, o equal to sa paghahambing ng mga bilang. Gamitin ang equal sign kung ang dalawang bilang ay magkatulad ang halaga. Gamitin naman ang greater than sign kung ang unang numero ay mas malaki sa pangalawang numero. Gamitin naman ang less than sign kung ang unang numero ay mas mababa sa pangalawang numero. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa matematika. Goodbye mga bata! Hanggang sa muli! Paalam!